Praise. Ayan. Smile, no? Smile loves you. Okay, praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Preaching nga pala ako, wala pala ako sa wedding. Ayan. Okay, so Happy Hearts Day, no? Tanyo, last 2 days lang, no? Happy Hearts Day. So February 14 yun, di ba? Pero hindi pala yan February 14. John 3:16 yan. No, hindi yan February 14. John 3:16 ang Hearts Day. Ayan. So, sige, bago tayo magsimula, kahit nakaupo lang kayo, anyayahan natin sa panalangin ang gabay ng banal na Espiritu. Okay, Lord God, isang mapagpalang umaga, Panginoon, na mararanasan ng bawat isa sa amin, Lord God, yung biyaya ng pagpapala, ng pagmamahal, ng pag-ibig, Panginoon. Kami po ay naririto, Panginoon, sa inyong harapan. At kami po ay nagpapakumbaba, Ama naming nasa sa langit. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu, na maramdaman namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagyakap, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Although mayroon man kaming mga nandoon sa aming na maibigay kawalan ng focus, Panginoon, sa aming pag-aaralan. Dalangin ko, O Diyos, tayo niyo munang lahat na gumugulo sa kanilang Panginoon, yung aming puso at ang aming isipan ay mag-focus lamang, Panginoon, sa pag-ibig na nais mong ipagkaloob, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, banal na Espiritu, at ang araw na ito ay naway maging kaluguran, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Salamat po. Ito po amin dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Everybody say Amen. Amen. Ayan. So, praise God. Ayan, inilabas na nung anak ko ang aking title. Ayan, ang halaga ng pag-ibig mula sa Diyos. Ayan. So, marami po tayong mga bagay na pinagpapahalagahan sa ating buhay, no? At sa totoo lang, kung itatanong ko sa inyo ngayon kung ano yung pinakamahalagang bagay na meron kayo sa katawan, ano yung sasagot nyo? Cellphone. Tama? Mali. Pag wala yung cellphone, di ka matatali, no? Layo mo na, naiwan ko yung cellphone ko. 1 kilometro na kailangan mong balikan. Kasi importante yon, no? No, kaya ang mga kabataan na babae, boyfriend. Yan. Ayan. Sa mga kalalakihan, girlfriend. Yan. Ako, alam na this. Ayan. Okay, so marami man tayong mga bagay na pinagpapahalagahan sa ating buhay, sa mga material na bagay na kailangan nating talagang lumakad kung ano yung inaayon ng mundo. Pero ang isa pala sa mga bagay na napakahalaga talaga ay yung pag-ibig na mula sa Panginoon. Yan po yung pinakadakila sa lahat. At ayon sa aklat ng sa verse ng 1 Corinthians 13:13, ay may 3 bagay lamang na mananatili sa atin. Ito yung ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang sabi ng Panginoon, ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang unang umibig sa atin. Siya ang ating first love, hindi yung mga crush nyo nung una. No? Hindi yung mga naging boyfriend nyo nung una. No? O yung mga naunang nagpapahayag ng pagpapahalaga sa inyo ngayon, hindi yan. Ang Panginoon ang unang nagbigay ng pagpapahalaga sa bawat isa sa atin kung bakit siya namatay. Yung napako sa krus namatay. At hanggang sa siya ay namatay na kung saan ay siya ay bumaba sa lupa. Then yung 3 days niya ay nag-stay siya doon sa Hades. Na akala natin na yung kanyang physical na katawan ay nakapako doon, pero yung spiritual pala ng Panginoon ay kumikilos siya sa ilalim, sa Hades. Ganon katindi. Yan ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kung akala mo sa panahong ito, ikaw ay mayroong pagsubok na hinaharap, na akala mo ikaw ay tawag ng tawag sa Panginoon,
Pero sa kabila pala ng lahat, akala mo nananahimik lang si God. But God is still working in your life. Kumikilos at kumikilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Ayan. So, salamat sa Panginoon at ito ay tamang-tama yung ating topic ay tungkol pa rin ito sa pag-ibig kasi nasa buwan pa rin tayo ng pag-ibig, no? Ayan. Okay. So ito pong teksto natin dito ay ito po ay pumapasok dito sa aklat ng 1 Corinthians 13 verse 1 hanggang 7. So mamaya po babasahin po natin 'yan. Okay. So bakit nga ba napakahalaga ng pag-ibig na mula sa Diyos? So meron po tayong tatlong bagay dito na aking ibabahagi para maunawaan ninyo kung bakit napakahalaga ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Okay. Una, mahalaga ang pag-ibig na mula sa Diyos dahil kapag wala tayong tunay na pag-ibig, maituturing tayo walang kabuluhan. Saysay. Yan. Ayon sa verse na yung verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o di kaya ay pompiyang na kumakalampag. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng Diyos, umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako na lahat ng kaalaman at ng malalaking pananampalataya na ano kaya kong magpalipat ng bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Diba? Pag-ibig. Ikaw man ay eksperto sa pag-ibig ng bawat salita sa Biblia, kung ang pag-ibig naman doon ay hindi nagmumula sa iyong puso, walang silbi. Walang kwenta yung ginagawa mo. Yung tipong laging ang gusto mo ay tayo ay lumakad at tayo ay magsishare ng word of yan, no? Pero ginagawa mo yon dahil gusto mo lamang na ikaw ay maging sikat doon sa church, sa bawat kapatiran. Kung wala yung pag-ibig, baliwala ang ginagawa mo. Di ba? Napakahalaga po ng pag-ibig. Ngayon, kapatid, ano ba yung mensahe na dapat nating malaman ngayon? So, dito po, ang conclusion po dito ay yung pag-ibig talaga na nagmumula sa Panginoon. Kahit nga ikaw ay nag-speaking tongues dyan, ha? Hurra, bababa naman ganyan, tindi ng speaking tongues mo. Pero kung wala rin naman yung pag-ibig, walang silbi yun. Ganon katindi. Diba? Yung parang tipong kaya mo nang paangatin yung tao dahil sa iyong pero kung hindi naman gusto mo lamang na ikaw ay maging kilala, wala yung pag-ibig, hindi rin. Wala rin silbi. No? So, napakahalaga talaga ng pag-ibig. So sana'y hindi po tayo na maging katulad ng isang maingay lang sa pananalita pero yung pag-ibig na mula sa puso ay wala. 'Di ba? So hindi po maganda na tayo ay masyadong maingay tapos wala naman tayo talagang magawa dahil yung pag-ibig ay hindi talaga nagmumula sa puso, parang pakitang tao mo lamang, no? Iyan. Kapatid, ngayon kamusta ba yung pag-ibig na meron ka? Ito ba ay nakikita sa iyong buhay para sa kapatiran, para sa ministry? Kamusta ba yung pag-ibig mo sa iyong kapitbahay? Kamusta yung pag-ibig mo sa katrabaho mo, doon sa ka-churchmate mo? Kumusta? Ano ba yung katayuan? Sa iglesia at ando doon po yung mga bagay na kung ito ay ginagawa lamang natin na para tayo ay sumikat at wala talaga yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating puso, ay ito po ay walang silbi sa paningin ng Panginoon. Kung tanyo nga yung mga tao na lumapit doon sa Panginoon na sinabi nila na nagpalaya sila ng mga demonyo, nagpagaling sila na may mga karamdaman, sila ay humayo, pero nung dumating sila sa harap ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala. Kasi yung pag-ibig ay wala sa kanila.
Ganon po tayo. So, syempre, bilang mga Kristiyano, gawin mo na yung the best mo bilang Kristiyano. Kung dati ay ikaw ay nagbabait-baitan, alam mo naman kung saan ka makakapunta. Doon lang, sa langit-langitan. Gawin mo ng totoo sa buhay mo, yung pagiging Kristiyano mo, no? So, para po ito sa mga, let's say, sa mga kabataan, yan, una muna, huwag magalit kay pastor, ha? Yan, tingnan muna natin. Okay, tingnan natin yung sa loob ng tahanan. Ito in general to, ha? Kung nandoon yung pag-ibig sa iyong mga mahal sa buhay, sa nanay mo, sa mga kapatid mo, although, minsan kasi yung mga nakatatanda, minsan sila yun na nag-uutos doon sa nakababata, o ikaw, hugasan mo yung plato, no? Yung ganon. So, dahil mahal mo yung magulang mo, yung time na after ng kumain, ikaw na yung tumayong maghugas ng plato. Yan ay pagpapakita ng pag-ibig sa pamilya pa lang. At actually, sabi nga doon sa Bible, di ba? Bago kayo lumabas ng bakuran ng iba, yung bakuran ninyo muna, inyong linisin. So dito ay pumapasok dito na kung paano mo maipapakita ang iyong pag-ibig doon sa labas ng inyong tahanan, sa kapwa mananampalataya. Kung ikaw mismo sa loob ng inyong tahanan ay hindi nakikita ang iyong pag-ibig. Ouch, tinamaan ako ron. Di ba? So doon pa lang sa loob ng tahanan, ipakita na natin na talagang bilang mga anak ng Diyos, ay nakikita yung pag-ibig mo sa iyong pamilya. Dahil ang pag-ibig, ando doon yung pagmamalasakit, no? Dahil nagmamalasakit ka sa nanay mo, sige, ako na mama yung maghuhugas niyan kasi maghapon ka na nag-isip. Hindi ko alam kung saan mo nanggagaling yung binabao namin, pero hindi ka naman nagkukulang sa pagpuprovide sa amin. Although yung nanay talaga literal na nagpuprovide, pero si God ang nagbibigay niya, no? Pero dahil nagmamalasakit ka sa nanay mo, sige mama, upo ka na lang muna dyan, hilutin ko yung likod mo kasi pagod na pagod ka. Nagagawa pa ba yun, no? Pagdating ni tatay, kailangan, ihilahin mo pa ba yung paa niya? Sintas ng sapatos para tanggalin yung sapatos niya at pipisil-pisilin ang paa niya? Hindi. Ano sasabihin ng anak mo? Anak, patanggal ng sapatos. Alam, baho-baho ng paa mo. Ano ba yan? Nasaan ang pagmamahal? Nasaan ang pag-ibig? Nasaan yung pagmamalasakit, no? Sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Hindi na ako magtatagal sa school ng pagtambay pagkatapos ng klase. Uwi na agad ako. Kasi tutulungan ko si nanay. Ako na lang yung magsasaing. Di ba? Napakaliit na bagay lang po niyan. Pero ang laki po ng dating sa ating mga magulang. That time, napakapasaway ko sa tatay ko noon. Pero noon dumating na nawala yung tatay ko, hinanap-hanap ko. Nakakaiyak naman. Yan talaga yung pag-ibig. Kaya ayaw ko na mag-share ng pag-ibig eh. Kasi unang-una, ako yung may kulang doon. Hindi ako perpekto. Pero yung mga bagay na pinag-aaralan natin dito, ito ay paalala ng Panginoon. Ang paalala, gamot yan sa mga tao nakakalimot. Ayan, turuan nyo na yung sarili nyo na magbahalan na to. Oh, hindi peke. Marami peke ngayon. Marami scammer. Yan, baka ma-scam pa yung pag-ibig nyo, ha? Kaya maging totoo kayo sa pag-ibig. So, yung mga bagay na yon ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa iyong pamilya, which is pumapasok po ito sa pagmamahal, sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa iyo. Gaano ka kamahal ng Panginoon? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi may bahagi ang Diyos sa buhay mo. Bago tayo nilikha ng Panginoon, hiningahan tayo. And until ikaw ay buhay ngayon, may bahagi ang Diyos sa buhay mo.
Kasi nandyan yung hininga na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Kaya napakahalaga mo sa Panginoon. Kaya kung hindi makikita sa buhay mo bilang isang Kristiyano, yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos, nakakapanghinayang. Ang Lord ang unang-unang masasaktan. Diba? Kaya bilang mga Kristiyano, may mga panahon man talaga na parang ang hirap maging Kristiyano, pero kailangan mong gawin kasi yan yung pinagdaanan ng Panginoon. Kita nyo, ang Panginoon na nga, ang tindi ng pinagdaanan niya. Dinuraan, ginulpi, hinagupit naman, tapos ano pa kung paano tratuhin ng mga tao, samantalang ang ginawa niya para lahat sa tao. So ganun po tayo, isipin yung mabuti. Kung hindi ka mahal ng Diyos, saan ka ngayon? Tingin mo kaya? Malamang ako, magbubuti na ako ngayon. Hindi ko alam. Baka kung buhay pa ako ngayon. Kasi napakaloko ko rin ng panahon na yun, noong una. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin, patuloy tayong inaayos ng Panginoon, no? Patuloy tayong niyayakap ng Panginoon kahit sablay ka. Wala naman perfecto, sablay lagi tayo. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Yung pag-ibig pa rin ng Diyos ay ibinibigay niya sa atin. Yan. Okay. So dahil pag wala po tayong tunay na pag-ibig, walang patutunguhan at walang mapapala ang ating buhay. Ginagawa mo lang yung isang bagay dahil napipilitan ka lamang o wala na talagang choice, no? Yung magpatawad, ang hirap magpatawad. Ay di lalo na yung sabi ng Lord, ibigin mo ang iyong kaaway. Magagawa mo ba yon? Ang bigat nun. Pero dahil nandoon yung pag-ibig ng Panginoon, na palaging nais niyang maranasan natin, tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang bigat nun, ibigin mo yung kaaway, yung halos buong araw na lang, buong linggong dumaan, palagi ka na lang ipinopost niya, no? Kung matinding paramdam. Pero still, kailangan mo pa ring mahalin yon. Kailangan mo pa ring patawarin yon, no? Ganon po yung pag-ibig. So, yun po yung, ito naman yung sa verse 3, sinasabi doon, kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay man ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin din pala akong mapapala. Diba? Ano man yung mga bagay na meron ka, ibibigay mo sa literal, pero kung iyon ay binibigay mo lamang dahil gusto mong ikaw ay pagdating ng Sunday, ay salamat po dito sa aking kapatid na ganito. At gusto mo lamang ikaw ay mataas ang pangalan. Ay nako, marami na nagtaas ang pangalan. Lahat yan bagsak. Si Lord lang talaga ang maiitaas sa buhay natin. Hindi yung ating mga sarili. Minsan, pag nagkakasal ako, sabi ko, hindi, dali-dali lang nito. Pero dumating yung time, kulang ako. Nag-ano lang ako doon sa sarili ko, dumipende ako. Biglang nag-stop ako, hindi wala akong masabi. Sabi ko, nag-blanko? Sabi ko, nasaan ako? Parang kung saan ako binagsak. Kaya sabi ko, Lord, sorry po. Ikaw pala talaga dapat ang mabigyan lagi ng kapurihan sa buhay namin. Kasi kung wala talaga ang Panginoon sa buhay natin, ay Diyos ko, wala talaga tayong magagawa. Sablay lahat. Totoo lang po. Kaya unang-una umaga, bago sa pagkagising pa lamang, magpasalamat ka. Manalangin ka. At kung ikaw ay mananalangin, laging tutumbukin mo, Ama naming nasa sa langit. Hindi yung Daddy God, Papa God. Mali yun. Tumbukin ninyo, Ama naming nasa sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ganyan, hindi yung Daddy God, Papa God. Para lang human father yun. Tumbukin ninyo, ang Diyos ay banal. Hindi siya ordinaryong tao lamang. Para sabihin mo, Daddy God, naglalambing naman ako. Tingin mo, hindi lambing yun. Mali ang tawag mo. Tawagan nyo na Ama naming nasa sa langit. Kaya yun yung ibinigay na panalangin. Yun po yung dapat sa bawat panalangin natin, yan po yung una nating bitawan. Dati, pero ngayon yun pa lamang. Nung una, pag nananalangin ako, Lord God, pero hindi pala eh. Dapat pala, Ama naming nasa sa langit. Kasi totoo naman na nandoon. Hindi naman nandyan lang sa basurahan yun. Hindi naman nandyan lang sa kabilang building. So ganon, unahin sa panalangin. Kasi
wala tayong magagawa kapag sa sariling kakayanan lang natin. At gagawin natin ng isang bagay na wala talaga yung pag-ibig. Nandoon po, talagang sasablay at sasablay. Okay, so sa palagay nyo ba bakit wala tayong kabuluhan kapag wala tayong pag-ibig sa kapwa? Paano na nagiging posible na ang isang tao ay wala rin pag-ibig sa kapwa-tao? Kahit ipamigay man niya ang lahat na meron siya, okay? Mapakain yung mga bagay na meron siya, o sa mga maralita, o handa siyang mamatay para sa katotohanan. So, kasi kapag gano'n ay parang walang silbi, para ba yung tipong ikaw ay nag-aaral, hindi ka naman pala naka-enroll. No? Parang sabi mo, Christian ako. Sa impyerno rin pala naman punta mo. No? Parang yung ginagawa mo yung bagay na yon dahil gusto mo lang talagang ikaw lang ang mapansin. Pero ang totoo, wala yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Yan. So, hindi lahat may pag-aalay ding ginagawa na walang mapapala at dahil walang pag-ibig. Ginagawa mo ito dahil ikaw ay napilitan lamang o wala ka ng choice, pero sa kalooban mo talagang wala doon yung pag-ibig. Ayan. So, sa anong aplikasyon natin maaaring ialay ito? Kung nais mong maglingkod sa Diyos, gawin mo ng may kabuluhan ang buhay, gawin natin ito ng may pag-ibig na mula sa puso. Kapag ikaw kasi ay gumagawa ng isang bagay na ito ay nagmumula sa puso, ginagawa mong ito'y napakahalaga. Kapag ikaw ay nanliligaw, gaano man kalayo nun, ginagawa mo yung paraan para makarating ka doon. Kasi mahal mo. Ganon ako noon, nililigawan ko si Mrs. noon. Oo. Ando dun yan sa, lasing na ako noon, tinawagan ko pa yan. Kahit alam kong kahiya-hiya, nag-collect call ako, mama niyan. Collect call, sabi ng operator, meron pong tawag galing sa probinsya ng Batangas. Operator pa lang yan, sabi ko doon sa, yan nga. Ganun na agad ako. Hindi pa ho sinasagot, sir. Sabi nung nasa telepono, ginagawa ko. Di ba kayo rin? Kapag mahal mo yung isang tao, ginagawa mo yung the best para sa kanya. Ginawa ng Diyos noon pa man ang the best para sa inyo. Binigyan kayo ng buhay ng Panginoon, binigyan tayo ng wisdom. Binigyan tayo ng talino ng Panginoon ng kalakasan. Pero ano yung kalakasan na meron ka ngayon? Nag-stay ka lang dyan sa bahay. Nagiging tamad ka. Tingin mo, nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa'yo? Sa halip na ikaw ay magtrabaho, maghanap ka bilang mga anak, di ba? Sa halip na ikaw ay anak, katulong ka ng iyong mga magulang. Kasi nasa puder ka pa ng inyong mga magulang. Kaya tayo bilang mga anak, kailangan, anduton pa rin yung ating paglilingkod sa Ama. Hindi yung laging ang nanay lang ang gumagalaw at ang tatay sa loob ng tahanan. Isang tahanan kayo, tulong-tulong tayo. Sa church, ito, isang tahanan tayo, isang church tayo. Tulong-tulong tayo rito. Hindi lamang sa mga bagay na yan, ang ganda ng tayo, di ba? Andiyan yung salon, kasi nagkakatulong-tulong tayo. Kung isa lang yan, si pastor lang yan, hindi yan kaya ni pastor. Ating head pastor. Buti na lang, nandito tayong lahat. Di ba? Buti na lang, yung pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa bawat isa. Di ba? Napakaganda po noon. At kung ano man yung pag-ibig na mayroon kang nagmula sa Panginoon, yung bagay na gusto mong maibahagi sa church, sige lang. I-offer mo lang yung sarili mo. Alam niyo, before, nung bago kami nakarating dito, nagpunta kami doon sa kabilang church na yan, pero hindi kami nakapag-church doon. Dito kami nagpunta at ito ay kahoy pa lamang. Noong unang dating namin, sila Pastor Edwin, sila Sister Malen, binisita kami doon sa bahay na namin tirahan. At nagkaroon kami ng gawa. At nakita, alam nila wala akong trabaho, pero dahil nandoon yung puso ko na handang tumulong sa church at nag-ano yung church na tutulong, may mag-aano ng simento, sabi ko, sige, ako po ay tutulong. But praise God. Wala kami talagang trabaho ni Mrs. noong that time. Nagtitinda nga kami ng tsinelas dyan eh. Naglalatag kami ng sako. Pero nung gabi, pinasusweldo ko ni Pastor. Sabi ko, Diyos ko, thank you po. Hindi ko in-expect yun. Pero sa puso ko, handa akong tumulong.
Ganon po yung pag-ibig na nais ng Diyos sa atin. Although hindi man natin talaga maibahagi yung ating pagtulong sa larangan ng financial, yung mga bagay na araw na naririto ka, na pwede ka namang dumampot ng walis dyan kung walang tao, mas magandang magwalis. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Nakikita ng Diyos ang nais mong gawin na maitulong para sa simbahan. So hindi lang doon, pati sa panalangin, no? Ayan, sa halip na kung anong ipagchichismisan, kasi normal lang talaga na may mga chismisan dyan. Pero ano man yung mga bagay nun, baliwalay na lang, ipanalangin na lamang ang kapatid. Hindi yung dadayo ka pa, alam mo kapatid, kailangan nating ipanalangin kasi yung kapatid nating ito, si ganito, ay nagganito, yung taga-Cavite pala ito, kaya pala kabitahin nyo. Yan, mga ganun. Iba? Sa halip na ipanalangin, ay lalo nagkadagdagan pa ng ipanalangin na lang. Ganun. Yan po yung mga bahagi ng buhay natin bilang mga magkakapatid na nagkakaroon po, na nandoon yung pag-ibig ng Panginoon. Andoon po yung malasakit natin sa isa't isa. No? Dumaan ka ng church, nakita mo buhay pa yung isang ilaw, pwede mo naman patayin. Kung kasi wala naman tao, pwede mong patayin para di ba? Yung anak ng kapitbahay mo, alam mo masasagasaan, pwede mong isay. May mga ganun, mga simpleng bagay lang yan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa natin kapag ito ay nandoon yung pag-ibig. Yan po yung magandang bagay dyan. Okay, praise God. So, yung pangalawa po ay dahil pag wala po tayong tunay na pag-ibig, walang patutunguhan at walang mapapala ang ating buhay. Yan. So kaya nga po doon, sabi po ng aklat ng Matthew chapter 22 verse 37, sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ayan, napakalinaw po. Sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So ganun po. Ganon tayo dapat magmahal sa ating mga kapatiran at pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kapwa. So bago tayo makalabas ng bahay, doon lang pa lang sa loob ng tahanan, kailangan yung pag-ibig sa pamilya natin, mananatili po yan. Hindi yung seasonal, ha? Hindi yung pag may birthday lamang, mahal ko ang kapatid ko kasi, I love you sister, kasi birthday niya. The next day, hindi na birthday, magkagalit na uli kayo. Hindi ganun. Araw-araw ang pag-ibig nararanasan. Ipinadadama sa mga mahal sa buhay. Ma, I love you, ha? Ayan, ha? Kayo, yung may mga asawa dyan, baka mahalin niyo yung asawa niyo. Minsan lang dumating sa buhay natin na mayroon tayong asawa. Kahit si BBM pa ay nanalo, asawa pa rin nating babae masusunod. Yan. Para walang gulo, no? Ganun naman. Oh. Yes, mama. Yan. Pala may nakasulat, yes. Sa kabila, susunod ako. Yan pala yan. Okay, so dapat nandoon po yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa pamilya, at pag-ibig sa kapwa. So sa kapwa, ating kapatiran, ipanalangin natin palagi. Yung ating mga panalangin yan po ay hindi nawawalan ng saysay. Kasi alam ng Diyos ay kilalapit sa Kanya, tuwan-tuwa ang Panginoon sa inyo. Napakahalaga po niyan. Okay, dahil kapag wala tayong tunay na pag-ibig, lalabas ang ugaling hindi karapat-dapat sa atin. Tama? Kapag wala kang pag-ibig, lagi nang usok ang ilong mo. No? Singhal-singhal kang ganyan, no? Kaunting problema, singhal ka agad. Totoo po yan, pag wala yung pag-ibig, ang dali mong maging mainit ang ulo. Yan. Wala yung pag-ibig, kaunting bagay. Ay, si pastor na napak, bakit? May nakasadyagan. Wala yung pag-ibig ni pastor. May nakasabay sa crossing. Nanapak si pastor. Kahiya. Pastor ka pa naman, no? So, dapat nandoon talaga po yung pag-ibig, mga kapatid. So dito po sa verse 4, sabi dito, ang pag-ibig ay matiyaga, may magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang o mapagmataas man. Ang sakit. Huwag kang mayabang. Yan. Dati ang yabang ko. Pero praise God, no? Binago na ni Lord. Thank you, Lord. Buhay naman natin everyday parang laging under construction, ha?
paayos ng paayos, no? Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Yan ang mga Kristiyano. Yan. Kapag nandun ang pag-ibig, lahat ng yan mangyayari yan. Magaganap yan sa buhay mo. Yan. So, matiyaga, may magandang loob. Ano ba yung may magandang loob? Na kahit mayroon kang narinig na hindi magandang salita doon sa still, pag-pray ka na lang. God bless you. Yan, ganun na lang, God bless you. Kasi hindi naman niya tatanggapin yung God bless you. Bakit? Galit yun. Babalik yun sa'yo, ikaw pagpapalain ng Panginoon. Ganun po yun. Ayan. Andun din yung hindi maiinggitin. Bumili lang ng TV yung kapitbahay. Nainggit ka na. Oh, bibili rin ako mas malaki. Yung lumalabas ang bula sa TV. Yan. Di ba? Yung mga ganun pag may naglalaba. Di ba? Mas malaki. 45 yung kanya, ako 55. Yan. Bumili siya ng bagong motor, mas malaking, mas magandang bibilihin ko, ADB. Yan. Bumili siya ng big bike, bibili ako ng Pison. Yan, mas maganda. Di ba? Ganun. Hindi. Mag-thank you ka, Lord, thank you po. Pinagpala ang aking kapatid. Pagpalain niyo pa po siya para yung lumang motor niya, ibigay niya sa akin. Wow, di ba? Di ba? At least, binigyan niya. Hindi ka pa gumastos. Di ba? Ganun po yun. Ayan. Hindi magaspang ang pag-uugali. Natingnan ka lang ng ganun. Asama ng tingin ito sa akin. Ganun. Paano kung ganun talaga? Banlag pala yung mata nun. Grabe ka naman, di ba? Hindi ako pinansin ni Pastor. Nagkasalubong kami. Siyempre naman, akala nyo bang kayo lang naman ang member sa church? Ang dami nang iniisip ng Pastor. Hindi ka lang nabati. Ayoko nang hindi ko na sumimba. Ayoko na sumamba, hindi ako binati ni Pastor. Wag. Hindi naman kayo sa pastor nagpupunta Kaya kayo naririto kasi hinihintay niyong babaan ng pag-ibig ng presensya ng Diyos sa inyong mga puso. Hindi kayo nagpunta rito para makarinig ng mga biro ni pastor. No? Hindi para sumaya ng sumaya dahil kundi gusto niyong maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Ang bawat salita niya na maririnig natin dito, ito po ay napakalaking bagay sa ating mga pisikal na katawan at spiritual na buhay. Nagpapalakas po ito sa atin, ang salita. Kaya huwag kayong hindi lang kayo napansin, ayoko nang mag-church. Huwag! Sinong talo? Kayo rin, di ba? Okay, so hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Yan, makasarili, hindi. Ako naman na nag-preach, hindi na ako a-attend ng doon kasi hindi, kailangan ka doon. Gaya nung nakaraan, sabi ko, hindi na ako pupunta sa patay. Hindi pala pwede. Bakit? Ako pala yung magpe-preach. Di ba? So, napakalaga po noon, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Ayan, huwag magtanim ng sama ng loob. Kapag yan ay natanim sa inyo, bumubunga yan. No? Bubunga ng bubunga yan. Kaya, huwag niyong itatanim. Sa halip, iangat nyo sa Panginoon. Lord, itinataas ko yung ugali na aking kapatid na ganito, baka mamaya. Kaya lang nagawa niya yon ay dahil sa may matindi siyang pinagdadaanan. No? Yun lang po, ganun lang po yun. Okay, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ayan, kapag nandoon ang pag-ibig mo sa iyong kapatid, kapag alaman mo ang iyong kapatid ay alaman mong medyo lumilihis ang daan, pitikin mo, kalabitin mo. Sis, o kapatid, mukhang nawawala na ang banal na espiritu sa iyo. Kung ano mang espiritu ang nandiyan dyan, pinalalayas ko. Yan, deliverance ka agad, Yan, hindi, kailangan mong kalabitin, Brad, tara, sama ka, pag-pray natin. Di ba? Pag-pray natin, kaya yan. Oo. Hindi yung, sige, kikita naman tayo dito. Malaking pera natin dito. Sige, sama ko dyan. Oo, dalawa na kayo. Ano ba? Dapat tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay nakakahawa. Nakakahawa yung ating, yung biyaya ng Panginoon ng pag-ibig sa ating kapwa. Hindi yung tayo yung madadala. Okay lang na tayo ay makisama, pero wag namang makikisama. Alam? Ayan. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama sa halip na gagalak ito sa katotohanan. Mas natutuwa ka na itinutuwid ng Panginoon. Ang hirap ituwid. Ang isang may pilay, isang may bali kapag itinutuwid, ang sakit. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Minsan, gusto mo nang maging matuwid sa Panginoon, pero ang hirap. Ganon talaga. Pero kung magtitiwala ka sa pag-ibig ng Panginoon, maiayos ng Lord yan.
Kasi kontrolado ni God ang lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Ganon po yun. Yan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Yan, yung may mga nagkasala na, yung ano dyan, patawarin nyo na, yung inyong mga, sabi nyo, oh, kapatid, kung may nagkasala sa iyo, pinatatawad na kita. Yan. Ganon. Yan. Ganon lang. Patawarin natin yung mga then mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. So tayo, habang naririto tayo sa lupa, talagang karugtong na yung mga bagay na tayo ay nagiging matiisin. At kapag nandoon yung matiisin, syempre, tayo ay nakukontento kung ano man yung mga bagay na meron tayo. Hindi tayo hindi masamang mangarap na magkaroon, pero kung ano yung kalooban ng Diyos, yun na lang yung ating sundin, no? Minsan ang hirap yumakap sa puno kapag sobrang laki. Yan po yung katotohanan. Tsaka kung may mga bagay man na gusto kang mangyari, kung hindi pa naman kalooban ng Diyos yan, maghintay ka lamang. Kailangan nandoon yung tayo ay mapagtiis. So, explanation, mga kapatid, ang mensahe po ng Diyos sa atin ay kapag pinagharian ng pag-ibig ang ating puso, andoon po yung tayo ay magiging matiyaga. Tayo ay hindi magiging mainggitin. Dahil ang pag-ibig po na mula sa Panginoon ay ang pag-ibig po ito na gaya ng ibinibigay ng banal na Espiritu. Ito po ay malaya tayong makakakilos sa buhay. Tayo ay magkakaroon ng hindi magaspang na pag-uugali. At andoon din yung magandang bagay na gagawin lalo ng Panginoon sa atin. Kaya tayo po ay maging matyaga sa pagtulong din sa ating kapwa. Hindi tayo naiinggit sa ating kapwa. May magandang kalooban na hindi tayo makasarili. May paggalang at respeto sa kapwa. Napakahalaga niyan. Yan, dahil nire-respeto mo yung isang tao. Yan, hindi dahil nakaaway mo yung kaibigan ng anak mo. Dahil yun ay nanay, sasabihin mo sa anak mo, huwag mo nang babatiin yun, masama ang ugali nun. Hindi naman tayo magkaaway. Di ba? Kaibigan ng anak ko, yung anak niyan. So, maging kaibigan din kayo, no? Andun yung pag-ibig. Yan. So, pag ginawa mo isang bagay na may pag-ibig, magagawa mo ito ng maayos, pinagpapahalagahan, iniingatan. Kasi ganun po yung pag-ibig. Ang Diyos, ingat na ingat siya sa bawat isa sa atin. Kasi andun po yung pag-ibig na nais niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, sa ngayon, nagagawa mo ba ng maayos ang paglilingkod mo sa Diyos? Ano bang paglilingkod ang ginagawa mo? Yan ba ay the best o excellence talaga? O paano ba? Gawin po natin ito ng may pag-ibig sa ating mga puso. Yan. Kapag may nararamdaman ka, nakakaibang galaw sa iyong sarili, na para bang nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, tanungin mo yung sarili mo, tingnan mo. Baka may pagkukulang ka talaga. Ayaw ng Diyos ng ganun. Kitang-kita ng Diyos. Sanayin natin ang sarili natin na pagharian ng pag-ibig ang ating puso. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi mo kayang makipagrelasyon sa Panginoon ng walang pag-ibig sa puso mo. Kapag puro galit ang nandyan sa puso mo, hindi mo maipapahayag ang pag-ibig mo sa Panginoon. Tanggalin nyo yung lahat ng galit. Tanggalin nyo yung anumang bagay na negatibo. Sa halip, yung mga positibong pagmamahal na nagbumula sa Panginoon, ang inyong panatilihin sa bawat isa. Maging totoo tayo sa Diyos, sa ating kapwa. Kahit tayo ay nangangaral, magaling ka mang magsalita, kung wala yung pag-ibig, walang silbi yan, walang kwenta yan. Gawin natin ang lahat ng bagay na mula sa puso natin na nandoon ng pag-ibig. Kaya po, ito po yung tatlong bagay na mananatili, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. So ngayon po, for review, dahil kapag wala ang tunay na pag-ibig, maituturing tayong walang kabuluhan. Pangalawa, dahil kapag wala ang tunay na pag-ibig, walang patutunguhan ang ating buhay. At bilang mga Kristiyano, dahil kapag wala ang tunay na pag-ibig, lalabas ang mga ugaling hindi karapat-dapat sa atin bilang Kristiyano. Yan po yung katotohanan. So mga kapatid, manatili ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat kapag nananatili ang pag-ibig ng Panginoon,
ibig sabihin, nananatili sa iyo ang banal na Espiritu, nananatili sa iyo ang Panginoon, ang pagmamahal niya, no? Okay, so yan pong tatlong yan. And this time, sige po, tayong lahat ay tumayo, tayo mananalangin at atin munang awitan ang Panginoon. Po, thank you, Lord. Yes, God. Sige po, aawit po tayo sa Panginoon. Yan. Okay, habang na. Praise God. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Invite natin yung gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. Amazing love, how can it be that my King would die for me? Praise God. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, sama-sama kami dumudulog sa inyo, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na maranasan ang inyong matinding pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, patawad po kung yung minsan yung pag-ibig na ipinagkaloob nyo sa amin, Panginoon, ay hindi namin lubos na ipapakita sa aming pamilya, sa aming ka-churchmate, sa mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan. Patawad, Panginoon. At sa araw na ito, O God, hinihiling namin, O Diyos, na patuloy naming maibigay, Panginoon, ng the best. Lalo-lalo na yung pag-ibig, Panginoon, sa inyo, Lord God, na aming Panginoon. Salamat po, O Diyos. At patuloy kami, Panginoong, aawit, Lord God. Patuloy ka namin pupuruhin, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you're my King would die for me? Mga kapatid, kung ikaw ay mayroong kapatid na nagawa ng kamalian, o kung mayroon kang kapatid na gusto mong ipanalangin, pwede mo siyang lapitan ngayon, pwede mo siyang ipanalangin na nandoon ang pag-ibig ng Panginoon. Sige lang, kapatid. Kung gusto mo siyang lapitan para ipanalangin sa ating Panginoon, pwede mong lapitan. Pwede mo siyang ipanalangin, pwede mong hilingin. Kapag nandoon ang pag-ibig ng Panginoon, nandoon ang kagalingan. Kapag nandoon ang pag-ibig ng Panginoon, nandoon ang himala na kayang gawin ng Panginoon. Kapag nandoon ang pag-ibig ng Panginoon, ano man yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Pwede mo siyang yakapin, pwede mo siyang ipanalangin, pwede mong iparamdam yung pag-ibig na hindi niya nararamdaman sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Pwede mo siyang yakapin. Sige lang, Lord, sa oras na ito, Panginoon, inihingi ko, Ama, na ang pag-ibig mo'y dumaloy sa bawat isa sa amin. Ito, Panginoon, ay maramdaman ng bawat isa. Tanggalin niyo, Panginoon, ang takot, Lord God, na ang pag-ibig ang siyang mangibabaw. Ang pag-ibig, Panginoon, ang siyang dumaloy sa bawat isa. Ang pag-ibig mo, Panginoon, na magbigay ng kagalingan. Ang pag-ibig mo, Panginoon, na magbigay ng katatagan, pag-asa, mahabang pagtitiyaga, pagtitiis. Ando doon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. Maraming salamat po, Diyos. Sa umagang ito, Lord God, amin pong binubukas ang aming mga puso, ang aming mga isip, Lord God. Pinapapasok kita, O Diyos, manahan ka sa puso ng bawat isa sa amin.
Manahan ka, Panginoon, sa aming isipan. Sa bawat salita na nalalabas sa aming mga labi, naway ito, Panginoon, ay may pagpapahayag ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Salamat po, Ama. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sumainyo lahat. Ang pagpapala ng Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyo lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Everybody say, Amen.